So ayan po, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po ulit tayo kay Ma'am Windra Fortune dahil mayroon po siyang panibagong tarot card reading. At ang kanyang hinulaan naman ngayon ay si Senator Loren Ligarda, mga kababayan, yung nanay ni Congressman Libiste. So ito na po, pakinggan natin mga kababayan itong tarot card reading kay Loren Ligarda. Ano kaya itong tarot card reading niya? Mabuti ba or masama? So pakinggan natin mga kababayan ang kanyang basa dito kay Loren Ligarda. Ito na po. Ng mga Windra Fanatics, Windra Fortune, Windra. At ngayon po ay meron tayong suggestion ng mga tao na nagbabasa at nakikinig sa amin ng mga komento na gusto daw nilang mapanood ang tungkol sa tarot, kung anong nakikita sa tarot sa isang senadora na ngayon po ay talaga namang kadikit lagi sa pangalan ng isang kilalang mambabatas din na batang-bata na napaka-agresibo na maglabas ng mga katotohanan. Ang kanyang pangalan po, siya po ay isang ina ng isang palaban na ating mambabatas. Napakabata ng batang ito, pero ito pala ang kanyang ina, si Loren Ligarda. Kilala naman natin si Loren Ligarda, di ba? Kung ano yung mga pinagmulan niya. So, dito, kung anong nakikita ng tarot, again and again, kahit makarating po sa kinauukulan, ito po ay for entertainment use lang. At hinihiling ko po sa inyo ang malawak na pag-unawa. Ito ay isang tarot. Kung ano po ang sinasabi ng tarot, yun lang po ang aming babasahin o aking babasahin. Ipakita mo sa akin tarot kung anong nakikita mo kay Binibining Loren Ligarda. Loren Ligarda. Again, i-reshuffle natin. Mas maganda yon kaysa yung ito, pag na-reshuffle, nakabaliktad, anything goes wrong. Anything. O, yan. Loren Ligarda. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa kanya. Tarot. Ito, dito tayo sa ilalim kukuha. Oops. Ito si Loren Ligarda. Kitang-kita natin isang babaeng nakaupo sa isang matayog o mataas na posisyon ng politika ng Pilipinas. Ito nakikita ninyo dito. Ito ay isang signifies na mayroon siyang kapasidad na umupo o sinasabi na kilalanin ng sanlibutan. Ayan, ng buong Pilipinas. May talino talaga siya. At the same time, meron siyang mga pinagdaanan sa politika na maaaring sinasabi natin na mayroon na ring ipinagmalaki sa politika ng Pilipinas. Ayan. Oops, eto pumapasok na tayo. Pero ang pagiging politician niya ay ngayon ay nagkakaroon ng bahid o problema. Dahil nakita ninyo ang isang babae, siya rin ito, nakaupo, tapos ngayon ay isang babae na namumroblema at tali ang kanyang mata, nakapiring ang kanyang mata, ang katawan niya ay nakatali dahil nakita niyo itong kulang red na to, ito ay isang problema ng pamilya. Ayan, nakita niyo, pamilya. Siya ay napipiringan ng mata at siya ay gustong kumilos pero hindi siya makakilos kasi siya ay nahahati ang opinyon. Nakita niyo ito? Mga espada, ito ay mga kasamahan niya sa politika. While meron siyang dinaramdam na agam-agam. When we say agam-agam sa English is kaba, takot. Kasi mismong sarili niyang kadugo, which is anak,
Ayan nga, nakapula siya. Ang sa ngayon ay dumaranas ng napakaraming batikos at bilang isang ina, hindi niya kayang, kahit ano pa ang pinagdadaanan nilang mag-ina, hindi niya kayang masaktan kahit salita ang kanyang anak ng mga tao sa paligid niya. Kaya hati siya. Hindi niya alam kung saan siya. Ano ba talaga ang kanyang parte? Sa anak ba niya? O sa mga kasamahan niya na nagbibigay ng masasakit na batikos tungkol sa pagkatao at mentalidad ng kanyang anak. Ayan yan. Bakit nasabing mentalidad? Kung mapapansin niyo po, nakatusok sa lupa ang mga espada. At ang liwanag ay nandun sa pinakadulo. Pero dahil nakabaliktad ito, ang kinu-question nila ay ang mentalidad at ang kakayahan ng bata na anak ni Ligarda. Ang tanong, paano nakita rito na anak ni Ligarda? Etong damit po niyang to ay signifies ng isang dugo na mula ulo, mula dito hanggang sa kanyang pagkatao, hanggang paa. Ibig sabihin nun, hindi lang ito kapatid. Kumbaga balot na balot siya. Itong problemang ito ay sitwasyon ng anak niya na nasasangkot sa kanyang mga kasamahan at hindi niya alam kung saan talaga siya at paano niya pagtatanggol, paano niya ipapaliwanag. Ayan ha. Bilang isang ina, siya daw ay nakatali. Pero bilang isang politician, ayan, siya ay nakaupo at nakikinig sa sitwasyon. Ito, again and again, papaliwanag ko po. Para ako nagkukwento. Kung mapapansin nyo, eto siya kanina, di ba, si Ligarda. Eto ngayon yung sinasabi ko sa iyong anak. Bakit pumasok ang kanyang anak at bakit ito ay signifies ng kanyang anak? Kasi sa ngayon, ang kanyang anak ay nasa bingit ng panganib. Naku. Nakaitim siya, nakatapalodo siya ng itim. He is being covered by a black coat. And when we say black coat, ito ay isang delikadong parte ng buhay. Maaari siyang mamatay or maaari din siyang nabuhay. Paano ko nasabi na maaari siyang mamatay? As you can see, mayroon ditong blood stain. Pagkatapos, mayroon ditong mga cup. Ibig sabihin, yung cup na yun ay ginto. Ayan o, kitang-kita, ginto na nakatumba. Ang ibig sabihin noon, nanganganib ang buhay niya sa mga cup, information, sa mga detalye na hawak niya. And it can give difficulties sa isang ina na ang kanyang anak ay nasa bingit ng kapahamakan. Dahil lang, ayan o, may dugo o, di ba? May stain, may cup, may stain, tapos cup. Dahil lang, dito, nakita nyo to, sa mga tao ito, signifies naman ito ng mga tao na nakatayo. Dahil lang sa mga tao na, naku, 2 tao na nasasa gabalan. Actually, marami itong tao kasi nakahiga na eh. Pero impormasyon. Kaya lang may 2 tao na talagang, hindi ko alam kung sino itong 2 taong to, na nagagalit at nag-iisip na sila ang mababanatan at the end of all the revelation na hawak ng batang to. So, ang hirap talaga. Mahirap maging isang ina at maging isang mambabatas. So, naiintindihan ko siya kasi isa rin akong ina. I am not a perfect mother, but I love all my anak. Okay? Ganon din siya. Isa siyang politiko, pero anak na niya ngayon ang nadadawit. At may kinalaman pa ito sa buhay, ha? Kaya nakakaawa din si Ma'am Loren Ligarda. Oh. But, unfortunately, bakit may unfortunately? Nanganganib ang buhay nitong batang ito? Unfortunately, hindi siya natatakot. Napakatapang ng inilabas ni Loren Ligarda na anak. Ako po. Hindi siya natatakot.
Ang gusto niya, ipakita ang katotohanan, ayon ang timbangan ng katarungan. At ang gusto niya ipamigay sa mga tao, mahihirap, ang anumang pera na kanyang, anumang pera na kanyang makukuha sa anumang sitwasyon tungkol dito sa katarungan ng korupsyon, gusto niyang maibigay sa mga tao. Ito yung mga tao, kitang-kita nyo, namamalimos daw ang mga tao, while ang katarungan ay nakukote. Ibig sabihin, ang katarungan, kitang-kita, ayan po. Ito signifies ng taong naghihirap, ng bansang naghihirap, pero siya ay nakakote ng gray. Ibig sabihin, ang katarungan ay naghihingalo. Ayan, nakita nyo? Pagkatapos ito namang isang taong ito, signifies din ito ng mamamayan. Ito pareho silang mamamayan ha. Pero ito signifies naman ito ng kagipitan, ng pera, ng simbolo. Napapaligitan ng maraming pera. Itong batang ito, hindi siya after sa pera. Kasi parang, kumbaga, marami na siyang pera. Pero after siya sa katarungan at maibigay muli dito sa mga mamamayan ang katotohanan ng simbolo ng ipinagtatanggol niya at inilalabas niya. At upang malaman ng tao na may isang taong, dalawang ibig sabihin nito, na may dalawang taong biktima. So naniniwala siya na ang isang tao at ang mga mamamayan ay biktima ng injustice. Ayun yun. Bakit sinabing injustice? Kung mapapansin ninyo, gusto niyang level ang timbangan. So naniniwala rin siya na sa kanyang ginagawa, magigising ang mamamayang Pilipino. Ayan. Kung masyadong tong revelation na ito. At ayaw din niya ang nangyayari na pagdiriwang. Ano kaya itong ayaw niyang mangyari na pagdiriwang? Ayun. Ayaw niya nang nakikita niyang pagdiriwang habang ito inang bayan to inang bayan. Bakit ko sinabing inang bayan? Naka-coat siya ng dilaw, naka-coat siya ng pink, naka-coat siya ng pula. Tapos, nakita nyo itong green grass. Lahat nasa component nito. So, ibig sabihin, lumalaban ang inang bayan, lumalaban ang mga tao, lumalaban ang ekonomiya. Yan. Habang nagsasaya daw ang iba, nagsasaya, lumalaban ang ekonomiya, ang mga tao, at may mga nakaupo daw ito, na mga tao, lalaki signifies, na parang nakita nyo po ito, inang bayan din ito, kumbaga budget ito, ayan ang daming pera, tapos ito, budget, na kinukuha ang ating yaman, ang ating budget. Ang inang bayan, kumukuha ng budget tapos, ibig sabihin na kinukuha ang budget ng inang bayan tapos inililipat lang at kumbaga inuubusan tayo ng source of fund. Inuubusan tayo ng kwarta, inuubusan tayo ng pera. Ang linaw di po ba ng kwento ng tarot? Doon pala siya, yun ang pinaglalaban niya, na mayaman ang bansang Pilipinas. Kaya lang, dahil sa korupsyon, ayun, kinukuha, pagkatapos tinatapon. Tapos, ang pinagtatapunan, wala lang. Baka doon siya natatakot ang maubusan ang bansang Pilipinas at hindi na makatayo ang inang bayan. Yun pala ang gustong mangyari ng ating libiste na anak lumabas kay Ma'am Ligarda dahil anak niya, na ipinapaliwanag niya ngayon sa kanyang ina na ang gusto lang niya is malaman ng mga tao ang katotohanan para hindi na maubusan ang inang bayan, ang Pilipinas.
Ang problema, pumapasok tayo sa nakabaliktad si Ma'am Loren Legarda. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan ng anak niya na hindi maaapektuhan ang kanyang posisyon bilang isang politician or magkaroon ng bias. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. Parang nagkukwento na sa atin ang tarot. Mahirap talaga ang kalagayan niya kasi may nagsasabi na kailangan ang impormasyon ay tama. At habang nililitis, pero ako na po nagsasabi, alam ni Ma'am Loren Legarda na lahat ng hawak ng kanyang anak ay authentic. Lahat ng mga papeles na hawak ng kanyang anak ay authentic. Hindi pa lang siya nakakapagsalita, ayan dahil ayaw niyang, kaya meron siyang cup na pula. Ayaw niyang masabi ng buong mga mambabatas yan or buong mga kaibigan niya, kakilala niya sa politika or lahat ng tao. Wala pa rito ang mga taong mamamayan ng mga simple, puro ito mga kap, puro ito may mga sinasabi. Ayaw niyang masabi na siya ay mayroong kinakampihan. Ayaw niyang masabi na kinakampihan din niya ang anak niya. Pero everything that she heard from his son, she know from the very first start na authentic ang hawak ng kanyang anak. Which unfortunately, nagbibigay din ng chaos sa mag-ina. Ayan, hindi natin alam ang buong sitwasyon, pero sila palang mag-ina, mismo sila nagdidebatihan, mismo sila nag-changing ng opinion. Unfortunately, hindi natin nakikita, pero nakita ni Tarot. At in the part of Ma'am Loren Legarda, ayaw niya kasing masabi na ang anak niya ay may kinikilingan whether sa isang kampo o kabilang kampo. Tama nga naman. But unfortunately again, ang anak niya, dun siya sa isang tao na alam niyang ginawa lang ang lahat para matulungan ang Pilipinas na makabangon sa mga drug abuses. So, dito makikita natin na ipit talaga si Ma'am Legarda kasi yung anak niya is wala sa kanyang masamang tinapay. Ang gusto lang niya is ipakita na hindi ito problema ng Duterte. Sasabihin ko na, hindi ito problema ng Duterte. Kung hindi, they are being blamed. Ito ay problema ng korupsyon at ng Pilipinas. Na gusto niyang patayin yung korupsyon sa Pilipinas. Which parang nahihirapan si Ma'am Loren Legarda. So ang hirap. Bilang isang ina, bilang isang mambabatas at bilang isang politiko na gumagawa ng batas, ang hirap. Lalo't mag-ina pa kayo. Isang wrong move can cause chaos to both nanay and ina. Nanay and ina. Ang pangit kasi, darating ang time, bibigyan talaga siya ng posisyon si Ma'am Loren Legarda. Bibigyan talaga siya ng posisyon. Though, doon sa sitwasyon na siya ang makikinig sa lahat ng, kumbaga ako, isang ina, pinakikinggan, nasa isang lupon o parang usapin ng matataas na mga hurado o husgado, papakinggan mo ang hawak na ebidensya ng iyong anak. Dadating ang times talaga na mahihirapan siyang magdesisyon. At bilang isang anak, hahanapin ng anak kung saan talaga kakampi ang kanyang ina. Yun po ang nakalagay dito sa tarot. And sa sitwasyon na to, maiipit po si Ma'am Loren Legarda. Whether sa side siya ng anak niya or whether sa side siya ng mga tatamaan ng mga ebidensyang hawak
ng kanyang anak. Pero, ito, kung makarating man ito kay Ma'am Loren Legarda, nakalagay po talaga sa tadhana na ang anak ninyo ang mag-expose ng lahat ng mga katiwalian na nalalaman niya. Hindi lang po isang alam niyang katiwalian. Napakarami pong ipinagkaloob sa kanya. 1, 2. 2 ibubunyag pa niya na parang apektado lahat. Apektado lahat. At yun ay maiipit ka, ma'am. Kasi kung paano ka magdidesisyon, may kinalaman din ito sa safety ng anak niyo po. Ayan. So, yan. May isang tao na gusto siyang tanggalin sa mundong ibabaw dahil sa mga hawak po niya na ebidensya. At hindi ko po alam kung sino yun. Pag-ingatin nyo na lang po ang anak nyo. Kasi dito, may luha po kayo. May luha kayo. And, fair decision. Fair decision ang gusto nyo mangyari, pero maaring bilang isang ina, ayan o, ang payo po ng tarot is pagtibayin nyo ang inyong tahanan bilang isang mag-ina. Dahil dadating ang end of the story, kayong dalawa ay magkaalyado. Dahil sa papel na itong hawak, at nakita nyo po ito po ay isang karpintero. Ibig sabihin, sisirain ng karpinterong ito ang anumang negatibo. Maganda po ito. Ang anumang negatibong kapahamakan ng anak mo dahil sa papeles na ito. So may hawak na papeles ang iyong anak at ito ay iyong malalaman na totoo. Dahil alam mo naman from the very first start na totoo ang mga hawak ng anak mo. Kaya lang, ayaw mong gumalaw kasi nasa isa kang tahanan o nasa isa kang institusyon na ikaw mismo ay ang mga nasa papel na ito ay kakilala mo din. So ayaw mong malagyan ng anumang intensity ng bias na desisyon. Pero sa dulo, kayong dalawa ay magiging magkakampi. Although dadanas kayo yung sinabi ng tarot na iiyak, magkakagulo, may takot. Sa dulo ng laban, sasamahan mo ang anak mo. Kasi alam na niya at alam mo at malalaman ng buong, yan nga ng buong palasyo, ng buong sambayanan na ang hawak niya ay may saysay. At ito ay magiging kalakaran ng history ng Pilipinas. Malalagay ito sa kasulatan ng Pilipinas ng isang libiste na anak mo ay nagbunyag ng isang lihim o papeles na mayroong kinalaman sa lahat ng negatibong nangyayari sa Pilipinas. At doon, mas kailangan ka ng iyong anak, madam. Ang kahilingan ng tarot po ang naghiling ha, ako pinagbabasa. Nakita nyo, isa kang babae, pero dito ipinakitang isa kang lalaki. Bakit? Kailangan mo daw maging matatag bilang isang mambabatas, at ang lakas mo ay dapat maging isang lalaki, at maging firm ka kung ano man ang desisyon na ibibigay sa iyo, at ibibigay mo rin sa anak mo. Kinakailangan mong maging isang babaeng lalaki. Bakit ko sinabing babaeng lalaki? Ang itsura po nito ay lalaki, pero ikaw ay nakakapa na pula, which signifies of tapang, at asul na signifies siya na ito ay itsura lang ng lalaki, pero ang puso mo, dahil nga kailangan mo maging matatag bilang isang babae na may pusong lalaki sa pagdidesisyon. Dahil
dadaan kayong mag-ina sa paglilitisan. Ibig sabihin, ang anak mo ay lilitisin mo o ang anak mo ay pakikinggan mo. Yan. At sa huli, hindi mo gugustuhin mapahamak ang anak mo. At ilalabas ninyong mag-ina ang tulong na kailangan ng mga tao o hindi magiging united kayo. Kaya, suportahan nyo lang po ang inyong anak. Yun lang po nakalagay dito sa tarot. At ang lahat ng ito ay masusulat sa history ng Pilipinas at ang lahat ng ito ay magiging pangmulat ng mata ng sanglibutan ng Pilipinas. Ayan po. And again, bilang isang ina at isang politician, nararamdaman kita, Ma'am Loren Legarda. Kaya lang, kailangan po kasi ng katotohanan ng buong sanlibutan. Kaya ang mangyayari dito, ikaw mismo ay makikinig sa lahat ng papakita ng anak mong ebidensya. At dahil dito, tanging Diyos lang po ang dapat nating makapitan, lalo na sa sitwasyon yung mag-ina. Again and again, sa lahat ng pagdadaanan ng buhay ng tao, laging may milagro. Sa lahat, God sent miracle every day. Salamat po. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito no sa tarot card reading ni Windra Fortune dito kay Senator Loren Legarda. So mag-comment kayo kung pabor ba kayo o hindi mga kababayan. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po.